Simula nang maupo ang Administrasyong Aquino, 2 beses sa isang buwan naghahain ng reklamo ang BIR sa DOJ laban sa mga umano'y di nagbayad ng tamang buwis. No-show naman si ang galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo at ang asawa niyang si Angela sa preliminary investigation ng DOJ sa reklamong tax evasion laban sa kanila. Ayon sa abogado ni Arroyo, Hunyo pa raw sila magbabalik mula sa bakasyon na sinamahan na rin daw ng pagbubulong sa mga taga-suporta ng ang galing Pinoy Party List sa Amerika. They want to defend, kaya lang wala naman sila dito. They want to respect the legal process, the investigative process. Nanindigan naman ng palasyo na hindi nila pinupunteriya ang mga kaanak o kaalyado ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Para sa unang balita, Jamsi Sante reporting. 3 pulis Makati na sangkot umano sa pamaril at pagpatay sa isang binatilyo sumuko na. Pero pakiusap nila, huwag naman daw sana silang agad husgahan ng publiko. Narito ang report ni Chino Gaston. Mag-aalas 2 ng hapon nang dumating sa Southern Police District ang 3 puganting pulis Makati na sangkot sa pamamaril ng 13 taong gulang na binatilyo Lunes ng gabi sa Makati City para sumuko. Naka-uniforme pa sina Chief Inspector Angelo Herminal, PO3 Robert Riñon at PO1 Nicolas Apostol Jr. nang humarap kay SPD Chief Arned de los Santos. Si Herminal ang tinuturo ng mga saksi na bumaril kay Christian Serrano habang nangangalakal ito ng bakal sa isang abandonadong building noong Lunes. Nang tanungin ko kung ano talaga ang nangyari. As far as with that question, I think the case has been filed. I will just answer that in the proper form. Bagamat matipid sa salita, nalulungkot daw si Herminal sa tila paghusga sa kanila ng publiko. Mixed emotions, sir, because I was already prejudged as criminal. Ilalagay daw sa restrictive custody ng SPD ang 3 pulis. They will be under restrictive custody namin dito. Meaning to say, they cannot get out of the limits of the camp. If ever there are emergencies that they have to, may escort yan at may guardia until their case has been resolved. Dito sa baraks ng SPD sa Taguig daw muna mananatili ang 3 pulis habang hinihintay pa ang resulta ng gagawing preliminary investigation ng Makati RTC sa kasong murder laban sa kanila. Sisimulan na rin ang summary dismissal proceedings ng PNP laban sa 3. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Pagpapalabas ng bayolente at malaswang pelikula sa mga pampaserong bus, mahigpit nang ipagbabawal ng MTRCB at LTFRB. Ang mga hindi susunod, pagmumultahin na at pwede pang makansela ang prangkisa. Narito ang report ni June Veneracion. Pantanggal init sa gitna ng buhol-buhol na traffic, pampalipas oras sa mahaba-habang biyahe. Di nakatakatakang naglalagay ng entertainment system gaya ng TV at DVD player ang maraming pampasaherong bus ngayon. Pero nababahala ang MTRCB dahil ang ilan nagpapalabas ng bayolente o di kaya balaswang pelikula. Kaya formal lang isinulong ng ehensya at ng LTFRB ang kampanya kontra rito sa pamamagitan ng nilagdaang Memorandum of Agreement. Magkakaroon na rin po kami ng mga pagbibigay nitong mga ganitong klaseng sign o mga sticker para ilagay po sa lahat ng mga buses. We will work hand in hand with the MTRCB in regulating the showing of films in these public utility vehicles. Batay sa kasunduan, dapat mga pelikulang may rating na general audience o parental guidance lang ang pwedeng ipalabas sa mga bus. Ang mga pasaway, pagmumultahin ang hanggang 3,000 piso at pwede bang makansela ang prangkisa. Gusto natin ipaalala sa mga drivers natin na meron na pong mga mag-iikot. Kung hindi po kayo matsatsambahan ngayon, baka sa susunod kaya, huwag na lang po ninyong subukan na magpalabas ng hindi angkop sa bata. Ang ilang bus sa sinakyan ko, maayos naman ang mga pelikulang pinapalabas dahil matagal na raw mahigpit ang kanilang kumpanya. Automatic ho kami tinatanggal pag papalabas kami ng malalaswa. Sang-ayon naman ang mga pasaherong nakausap ko sa gagawing paghihigpit. Parang nakakabasta sa mga tao, ng mga nakasakay. Yung mga ano lang po, yung pelikula magaganda, yung mga love story din. Kapag nakapanood ng malaswa o di kay violenting palabas sa sinasakyan ninyong bus, maaaring magsumbong sa mga hotline ng MTRCB o LTFRB. Para sa unang balita, June Veneracion reporting. Kapatid po ng balita kaya, mausap natin si MTRCB Chairperson Grace po Yamanzares. Chairperson Yamanzares, good morning, ma'am. Ay, magandang umaga, Igan. Opo. Ito bang nangyaring ito, may mga dumagsabay yung reklamo ng mga magulang dahil sa mga pagpapalabas ng mga violente o mahahaling na pelikula sa bus?
Alam niyo po, magmula nung nag-umpisa po tayo sa trabaho, nakatanggap na po tayo ng mga report. Complaint, opo. At naisip ko nga, dahil nga, siyempre, at naisip ng board, napakaraming batang sumasakay sa bus. At minsan, kahit sa mga tourist bus, yung mga imbitado natin, mga turista dito, ganun din. siyempre, hindi naman maganda na napapanood nila yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat mapanood ng mga bata. Okay. Itong inyong MOA, nationwide po ito? Opo, siyempre, dapat nationwide po yan. Kasi, di ba, minsan may mga provincial bus na para lang malibang yung mga pasahero, nagpapalabas po ng mga pelikula. Doon na minsan nagkakaproblema, lalo-lalo na po yung medyo mahaba ang biyahe, lalo na sa gabi. Kaya nga po, mas mabuti nga na ipaalam na rin sa publiko. Matagal na rin po itong batas na ito, sabi nga ng LTFRB. Pero para sa amin kasi, napakahalaga katulad ng tulong ninyo na may impormasyon na pati yung mga pasahero ay pwedeng mag-report para naman magawa natin ng paraan na masugpuyan. Kasi syempre napakarami ng bus. Ang dinig ko nga, 12,000 main buses tapos parang lumalabas na all over the country, parang 300,000. So talagang kulang tayo sa taong na magmumonitor, pero pag alam ng taong bayan kung saan sila pwedeng magsampa ng reklamo o mag-report, ay malaking bagay para makatulong po. Actually, pag na-check nyo yung mga bus rin, ang gamit ho nila mga pirated na DVD. Opo, isa pa pong concern yan, mga pirated DVDs. Kaya nga po, kung bumibili sila ng original na DVD para ipalabas dyan, makikita po nila yung tamang rating kung anong nararapat. Okay. May mga hotline naman kasama doon sa pinakita mong parang sticker po, no, na ilalagay sa mga bus. Opo, nandun po. Para pwede magsumbong. 67380 po para sa MTRCB. Okay. At eto, parusa. Ayan. Parusa mahalaga para malaman ng mga driver. Kasi dito sa pagpalabas na yan, ang nakikinabang naman ho yung konduktor. Yung driver, hindi niya halos makakita yun. Okay. So anong parusa? Maaalisan pa sila ng prangkisa? Yun pong sabi ni Asek Laluce sa amin na the first violation, I think parang 3,000 yung warning, tapos parang nag-graduate po sa 9,000, tapos pwede rin pong matanggal po ang kanilang permit to operate. So medyo mabigat po yun. Sa amin naman, sa MTRCB, nabanggit po ni Attorney Malyonga, kasi siya po yung child protection expert namin. Siyempre po, pag nakikita na bina-violate yung karapatan ng kabataan, yung dignity and worth of a child, nagpapalabas sila ng mga ganyan, nakikita nila may mga bata, violation po yan ng 7610. At alam naman po natin na meron pong kaukulan na criminal punishment po pagka yun ang violation mo. Okay. Maraming salamat po. Good luck. Ay, maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po. MTRCB Chairperson Grace po Llamanzares. Tatlong lalaki natagpong patay sa Batangas City, hininalang biktima ng summary execution. Angelina Jolie, Jack Black at Dustin Hoffman todo promote ng Kung Fu Panda 2 sa Cannes Film Festival. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs.